Amen. Sa mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin yan ay week 8, day 4. Amen. So, umpisahan na natin to. Magbabasa ako ng mga Bible verses natin. So, yung unang Bible verses dito ay Matthew 6:33. Kilalang kilala natin ito. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Yung second verse ay 2 Corinthians 5:21. Him who did not know sin, He made sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Amen. So, explain ko ng konti yung mga Bible verses natin. So, yung unang Bible verse natin ay pinakikita sa atin ang dapat na maging prioridad ng buhay natin. Kaya ginamit niya yung salitang, seek first. Hanapin mo muna. Ibig sabihin, kung maghahanap ka, ito ang unahin mo. Yan ay ang katwiran. Ano pa? Ang una ay ang kaharian at pagkatapos ang katwiran. Sabi niya, unahin mo muna ang kaharian at ang katwiran. Kaya paggising mo sa umaga, brother, anong unahin ko? Kaharian muna at katwiran, bago yung iba. Hindi ko naman sinabing hindi mo na aasikasuhin yung ibang bahagi ng buhay mo. Pero ito yung una. At pagkatapos, pag may mga time na kailangan kang pumili, kailangan mong pumili, ito muna ang pipiliin ko. Ang kaharian at ang katwiran. So sa mata ng Diyos, ito yung pinakamahalagang bagay sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Kasi alam ko marami rin tayong kaabalahan sa buhay. At sa kaabalahan sa buhay, palaging pinipili natin kung ano yung iniisip nating mas importante. Kaya ang salita, tinuruan tayo. Sabi niya, ito ang unahin mo. So, Brother Danny, anong uunahin ko? O ito uunahin mo. Kaharian muna at katwiran. Amen. Tapos yung second verse naman, sinasabi rito, siya na isa na walang kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin upang siya ay maging katwiran ng Diyos. Amen. So, siyempre, itong isang ito ay ang Panginoong Jesus. Wala naman siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Subalit, ginawa siyang kasalanan. Ang isang walang kasalanan, ginawang kasalanan. No. At ito ay upang maging katwiran ng Diyos. Amen. So, mamaya explain natin yan. So, magbabasa na ako. The Father's kingdom is the reality of the kingdom of the heavens today. Amen. The reality of the church life today. And will be the manifestation of the kingdom of the heavens in the coming age. Amen. So sabi niya rito, yung kaharian ng Ama. Okay, yung kaharian ng Ama. Ano yung kaharian ng Ama? Sabi niya, ito yung reality ng kaharian ng mga sangkalangitan. So, ngayon, sasabihin mo, asan na ang kaharian ng Ama? Ito na siya ngayon. Siya yung kaharian ng mga kalangitan. So, kung matatandaan nyo, sa simula ng aklat ng Mateo, sabi ni John, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng mga kalangitan ay malapit na at inulit ito ng Panginoon. Sabi niya, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng mga kalangitan ay malapit na. Pag sinabi mong malapit na, wala pa. Wala pa. Okay. Pero dadating, malapit na eh. At pagkatapos niyan, binanggit dito, yung kaharian ng mga kalangitan, ito yung church life today. So, kung ikaw ay nasa buhay eklesiya ngayon, ikaw ay nasa realidad ng kaharian ng mga kalangitan. Amen. Ngayon yan, ngayong panahon na ito. Ang ibig sabihin, ang kaharian ngayong panahon na ito ay ang kaharian ng mga
kalangitan na siyang buhay eklesiya ngayon. No, kaya nga sabi ni Paul sa Romans 14, sabi niya, yung kaharian, sabi ni Paul, hindi eating and drinking. Sabagat ang eating and drinking ay material. So sabi niya, yun daw kaharian ngayon ay katwiran, kapayapaan sa Espiritu Santo. So ibig sabihin, isang kasaklawan siya na dinala ng Espiritu Santo sa panahon na ito. At ito ay ang buhay eklesiya ngayon. Ito. Tapos sabi niya, ito, okay, ang pagpapakita ng kaharian, sabi niya, ay sa darating na kapanahunan. So yan yung another aspect nyo ng kaharian. So ang kaharian ngayon, hindi nakikita. Pero ang realidad niya ay ang Espiritu Santo. No, na siyang nararanasan natin ngayon sa loob ng buhay eklesiya. Subalit, magkakaroon ito ng pagpapakita. Ibig sabihin, makikita mo na siya, solid na siya, physical na siya, material na siya. Pero yan ay sa darating na kapanahunan. Kaya may mga stage siya. Diba? So, nag-umpisa siya sa kaharian ng Ama na umiiral na mula pa nung walang hanggan tungo sa walang hanggan. So, general yan. Hindi nawawala yan. Ang Ama ang naghahari sa buong sansinukob. Kaharian niya ito. Kaya lang, hindi ganun kasolido. Kaya nung dumating ang Panginoon, binanggit niya yung kaharian ng mga kalangitan. At ito ay iiral sa isang mas malakas na pagsasagawa. At ito ay dumating sa pamamagitan ng Espiritu at sinasagawa ngayon sa buhay eklesiya. Pero, bagamat ang kaharian ay nandito na yung Espiritu Santo, kaya lang hindi siya nakikita, realidad siya, buhay siya, kasaklawan siya. No? Pero dadating siya. No? At ito ay darating sa kanyang pagpapakita. At ito'y mangyayari sa pagbalik ng Panginoon. Makikita mo na kung anong kaharian. Dadalhin niya yan dito. No? At yan ay pinopesiya naman sa aklat ng Apokalipse. Sabi niya, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ni Kristo. So nawala na yung kaharian ng sanlibutan. Kasi sa panahon na ito, pwede natin sabihin may dalawang kaharian na umiiral. Diba? Ang kaharian ng mga kalangitan, umiiral siya sa loob ng buhay eklesiya. Pinaghaharian tayo ng Panginoon. Pero sa sanlibutan, meron din paghahari. At ang naghahari dyan ay ang masamang isa na walang iba kundi si Satanas. Pero pagbalik ng Panginoon, yung kaharian ng sanlibutan, mawawala na siya. At iiral na ang kaharian ni Kristo sa buong sansinukob. Makikita mo yan. Wipe out na lahat ng klase ng gobyerno, kaharian, lahat ng mga namumuno, kung sino mga hari, presidente, prime minister, mga diktador na nandyan ngayon, mawawala na lahat yan. At isa lang ang mamamahala. Yan ay si Kristo. At magiging kaharian niya ni Kristo. At yan ay ang pagpapakita ng kaharian sa panahon ng kanyang pagbabalik. Amen. The Father's righteousness is the righteousness expressed by the keeping of the new law of the kingdom. This righteousness is Christ, who is lived out by the kingdom people. So kung mapapansin nyo, binanggit doon sa verse natin, hanapin mo muna ang katwiran. Ang katwiran. At ano yung katwiran? So sinasabi sa atin, yung katwiran dito na binabanggit kanina doon sa verse na binasa natin, ay si Kristo na naihahayag. Pag sinabi na ihahayag, si Kristo kasi nandun sa espiritu natin. Nandun siya. Nadala siya doon nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Pero itong Kristong ito, na nang nadala sa atin ay naging buhay natin,
kailangan maihayag siya sa pamumuhay natin. Si Kristo dapat maging pamumuhay natin. At itong Kristo na naipubuhay natin, na ihahayag natin, nagiging pamumuhay natin, ito yung katwiran. Ito yung katwiran na palaging inuuna natin. So, gaano katagal dapat na nandito ka sa loob ng katwiran na ito? Hanggat nabubuhay ka. Hanggat nabubuhay ka. Kaya ang hanapin mo muna, ang katwiran, ito ay walang iba kundi si Kristo na dapat ihayag natin. No? At sa paghahayag natin, okay, ito ay naihahayag natin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kautusan ng kaharian. Kautusan ng kaharian. Kaya ang aklat ng Mateo, ang dami niyang kahilingan na binabanggit. Mula pa sa umpisa, ang dami. Mabibigat na kahilingan. Ano ba, sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Yan ay kahilingan. At ito ay dapat isagawa natin sa pamamagitan ni Kristo. Wag yung ating sarili. Kapag naisagawa mo yan sa pamamagitan ni Kristo, yan ay ang katwiran. Katwiran. Ano pa? Sabi niya, huwag kang mag-ipon ng mga kayamanan sa sangkalangitan. Kapag nagawa mo yan sa pamamagitan ni Kristo, yan ay katwiran. At hindi naman natin magagawa yan kung hindi si Kristo ang ating katwiran. Hindi natin kakayanin yan. Lahat ng mga sinasabi dyan. Huwag ka mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa, kundi mag-ipon ka ng kayamanan sa sangkalangitan. Yan ay gagawin mo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sinasabi sa atin, si Kristo ang buhay na naging kalakasan natin para isagawa ito. Yan ang katwiran. At sa isang simpleng pagsasalita, ang katwiran ay si Kristo na naihahayag natin upang tugunan natin ang mga kahilingan na binabanggit sa atin dito sa loob ng kaharian ng mga kalangitan na siyang buhay eklesiya ngayon. Amen. Since the kingdom people seek first the kingdom and the righteousness of their heavenly Father, not only will His kingdom and His righteousness be given to them, but also all that they need will be added to them. O, ito naman. So sabi nung verse, di ba? Hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. So, binanggit sa atin na ang kanyang kaharian ay ang buhay eklesiya. So, nagbubuhay eklesiya ka, nandiyan ka sa kaharian. Binubuhay mo si Kristo bilang iyong katwiran, yan ang iyong katwiran. So sa pamamagitan nito, kung ito ay inuuna mo, sabi niya, lahat ng ito, idadagdag niya sa iyo. Idadagdag. Pag sinabi mong idadagdag, hindi mo na hiningi, binigay na lang sa iyo. Hindi mo siya pinagpaguran, binigay na lang sa iyo. Lahat ng ito. So, ang tanong, ano yan lahat ng ito? Ito ay tumutukoy sa ating mga material na pangangailangan na idadagdag sa iyo, ibibigay sa iyo ng Panginoon kung ang iyong inuuna ay ang kaharian at ang katwiran. So, hindi ka na kailangan mag-alala. Maski hindi mo na hiningi yan dahil tama ka sa mata ng Panginoon. Inuuna mo ang kanyang kaharian, nasa church life ka. Di ba? At ang kanyang katwiran, si Kristo na binubuhay mo. Dahil diyan, idadagdag niya sa iyo ang lahat ng bagay. Pero gusto ko idagdag. Kasi ginagamit yung mga added dito. Gusto ko idagdag na para naman maidagdag sa iyo ang iyong mga pangangailangan, kailangan gawin mo pa din yung iyong duty. Yan yung magtrabaho ka pa rin. Magnegosyo ka pa rin. Kung estudyante ka, mag-aral ka pa rin. At gawin mo yan ng walang kabalisahan. So, ang linaw ng pamumuhay ng mga kingdom people. So, palinaw ng palinaw. Di ba? Anong priority mo? Ang kaharian at ang katwiran. Ano ang kaharian? Ang buhay eklesiya.
Ano ang katwiran? Si Kristo na naibubuhay natin, na ihahayag natin upang tugunan natin yung mga kahilingan ng kaharian. At ano pa? Kung ginagawa mo ito, lahat ng bagay ay dinadagdag sa iyo. Pero para maidagdag sa iyo yan, kailangan gawin mo muna yung iyong mga tungkulin. Di ba? At kung gagawin mo naman yung mga tungkulin mo, dapat wala kang kabalisahan. So, dugtong-dugtong ito, yung mga bagay na ito. Sapagkat kapag napatid yung dugtong, merong nawawala. Sabihin mo, brother, bakit ang daming kulang sa buhay ko? Sipag ko naman. Itong problema mo. Hindi mo muna inuuna yung kanyang kaharian at katwiran. Di ba? Kaya may kulang ka. Di ba? Kasi inuuna mo muna ang ibang bagay. Ito. Brother, inuuna ko na yung kaharian at katwiran. Asan na yung idadagdag niya sa akin? Magtrabaho ka na para makuha mo. Magtrabaho ka na. Brother, nagtatrabaho ko. Pero ang bigat, bakit hindi ako makapag-ipon ng kayamanan sa sangkalangitan? Kasi meron kang kabalisahan. Huwag kang mabalisa. Alisin mo ang kabalisahan at ang kabalisahan nawawala siya sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon. Amen. So ito na yung halos summary ng ating topic. Okay, so today's reading na tayo. Amen. Love is God's nature. Holiness is God's disposition. And glory is God's own being. Righteousness, however, is God's procedure, His way, and His method. So may mga item dito na may kinalaman kung ano ang Diyos. Sabi niya, una yung pag-ibig. Ito yung kalikasan ng Diyos. Holiness, ang kabanalan. Ito naman yung kanyang disposisyon. Ang kanyang disposisyon ay kabanalan. Glory. Okay. Ang glory naman ay ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo. Lalo na pag ang Diyos ay naihayag, yan ay kalwalhatian. Kaya, love, holiness, glory. Yan lahat ay ang ating Diyos. Okay, tumutukoy yan sa kanyang kalikasan, sa kanyang disposition, at kung ano ang Diyos mismo. Amen. Tapos binanggit dito yung righteousness. Ang righteousness naman, sinasabi sa atin, ito yung procedure ng Diyos. Pamamaraan niya. Pamamaraan niya. Okay. Ang kanyang way, ang kanyang paraan. Pamamaraan niya, ang kanyang pamamaraan. No? At ang kanyang methods. Yung methods ay yung pinaka-abilidad ng Diyos. At ito ay tumutukoy sa mga pagkilos niya at paggawa. So lahat ng ginagawa niya ay pinaghaharian ng katwiran. Nasa kasaklawan ng katwiran. Hindi siya pwedeng lumabas dyan. Tuwing may gagawin ng Diyos, okay, yan ay ginagawa sa loob ng katwiran. No, hindi katulad ng mga tao. Wala ng katwiran, sige pa ng sige. Sige pa ng sige. May mga tao, tumatanggap ng pera, wala naman sa katwiran. Pero ang Diyos natin, lahat ng kanyang ginagawa sa loob ng katwiran. Hindi siya pwedeng gumawa sa labas ng katwiran. Sapagkat ang kanyang pamamaraan ay katwiran. Ang kanyang daan ay katwiran. Ang kanyang abilidad na gumawa ay katwiran din. At ang pwede ko idagdag, ang kanyang buong kaharian ay nakatayo sa katwiran. Ibig sabihin, ang pundasyon niya katwiran. Kapag nasalansang ang katwiran, ang kaharian niya babagsak. Kaya ang Diyos lang ang isa na matuwid at laging
nasa katwiran. No, hindi niya pwedeng anuhin yan, yung sirain yan. So hindi ito sinasacrifice ng Diyos, yung katwiran niya. Hindi niya kinokompromise yan. Walang kompromiso. Katwiran laging nandyan sapagat siya ang Diyos ng katwiran. So, pag may ginawa ang Diyos, asahan mo sa loob ng katwiran yan. Pag gumawa siya sa buhay mo, siya ay gumagawa sa loob ng katwiran. Kapag siya ay humatol, yan ay gagawin niya sa loob ng katwiran. Walang tao ni anumang nilikha dito sa lupa na pwedeng magturo ng kanilang daliri sa Diyos at sasabihin nila hindi ka patas o bias ka o meron kang kinikilingan o wala ka sa katwiran. Walang pwedeng magsabi sa kanya niyan. Yan ang tibay ng ating Diyos, yang katwiran. Diyan ako isang bagay na sumasamba sa Diyos. Diyos ng katwiran. Kaya huwag tayong magkamali. No, sa Diyos, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Yan ang isang pwede natin sabihin. Pag mali, mali sa Diyos. Hindi mo siya pwedeng baguhin na gawing tama yung mali. So, tama kung tama, mali kung mali. Kaya yung Diyos natin, yes and no. Well, hindi siya yes or no. Pag yes, yes. Pag no, no. Dapat makilala natin ang Diyos sa ganyan. No, walang kumbaga walang bargaining pagdating sa katwiran. Hindi mo mababargain yan. Hindi mo yan masusuhulan. Amen. Okay, so yun yung katwiran. Amen. Okay, so, since God is righteous, He cannot love men merely according to His own love. Oh, yan. Dahil siya ay makatwiran o katwiran, okay, hindi lang siya pwedeng magmahal dahil mahal ka niya. Maging ang kanyang pagmamahal ay napapamahalaan ng katwiran. So, yan. Hindi siya Diyos na i-spoil ka, mai-spoil tayo. Hindi katulad ng mga ibang magulang. Sa kanila, pag mahal, mahal na. Wala na silang pakialam. Pero sa Diyos, hindi. Mahal ka niya, tama. Siya mismo ang nature niya ay love. Pero hindi niya tayo mamahalin, okay, sa aspekto lang ng pag-ibig. Hindi gagawin ng Diyos yan. Yan ay pamamahalaan pa rin ng katwiran. Amen. Sige. He cannot grant man grace merely according to what he wants. Grace naman ang binanggit dito. Kanina lang. Yung grace kasi, ito ay sistema ng Diyos na dinala niya at sa pamamagitan ng sistemang ito, mapaboran niya tayo, mabigyan niya tayo ng pabor, magamit niya ito para sa kaligtasan ng tao. Okay? At ito sistema ng biyaya, magamit din ito ng Diyos upang madala niya ang tao sa kanyang layunin. Kaya kung gumagawa ang Diyos sa atin, palagi niya ginagamit itong prinsipyo o sistema ng biyaya sa buhay natin. Yan, hindi yan ayon sa ating kalakasan, talino. Wala tayong maipagmamalaki. Lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng biyaya. Pero, hindi din niya basta ibibigay yung biyaya sa labas ng katwiran. Ito ay pamamahalaan pa rin ng katwiran. Hindi dahil mahal ka ng Diyos, gusto ka niyang iligtas, ito ang biyaya, gagawa na sa buhay mo. Hindi ganun ka pabaya ang ating Diyos. Amen. Kailangan makilala natin siya sa ganyan. Ito pa.
Amen. He cannot save man merely according to his heart's desire. Salvation. Gusto ba tayong iligtas ng Diyos? Oo. Yan ay ang ninanais ng kanyang puso na iligtas niya ang tao. Oo. Pero hindi din niya pwedeng basta gawin na iligtas tayo dahil yan ang ninanasa ng kanyang puso. Hindi niya basta pwedeng gawin yan. Bakit? Kasi siya ay Diyos ng katwiran. Gagawin man niya yan ay gagawin niya sa paraan ng katwiran. Okay, so yan. Amen. It is true that God saves man because He loves man. But He must do so in a way that is in agreement with His own righteousness, His own procedure, His own moral standard, His own way, His own method, His own dignity, and His own majesty. So, hindi siya pwedeng gumawa ng mga bagay na makakasira sa kung ano siya. Sa kung ano siya. Meron siyang tamang pamamaraan, tamang daan. Meron siyang tamang abilidad o pamamaraan ng paggawa. Okay? At lahat ng ito, hindi niya gagawin kung masasacrifice ang kanyang pagiging moral, masasacrifice ang kanyang dignidad, ang kanyang majesty, kataas-taasan. Lahat ng yan, aalagaan ng Diyos. No, iingatan niya lahat yan na hindi mawasak yung mga bagay ng Diyos. No, bagamat gusto niyang gawin na iligtas ang tao, pero hindi pa rin mawawala yung mga bagay na kung ano siya, katulad ng katwiran, siya ay moral na Diyos, siya ay Diyos na mayroong dignidad, siya ay kagalang-galang na Diyos, kataas-taasang isa, mananatiling ganun siya. Okay, so walang taong magsasabi na, naku, ang Diyos natin, dahil sa pag-ibig niya sa iyo, nasira ang kanyang moral. Hindi na siya wala na siyang dignidad. Pero at least na-save ka. Hindi mangyayari yun. Hindi niya isa-sacrifice lahat ng mga bagay na yan. Bagamat gusto niya tayong iligtas, gusto niya tayong sagipin, gusto niya tayong ayusin na ayon sa kanyang puso dahil mahal niya tayo, pero meron siyang pinanghahawakan na posisyon na hindi niya pwedeng sirain at isacrifice. Siya ay mananatiling Diyos ng katwiran. Kailangan naintindihan natin ang Diyos sa ganyang paraan. At mula dyan, nabubuhay tayo dito sa lupa na katulad din ng Diyos natin. Hindi ba? Ano ba ang gusto ng Diyos? Nilikha niya ang tao upang siya ay maihayag sa tao. Kaya kung tayo ay lalabas sa kahayagan ng Diyos, magiging corrupt tayong mga tao. Bakit pa puno ng corrupt? Mga corrupted na tao ang mundo. Kasi wala silang buhay ng Diyos. Wala silang paghahayag sa Diyos. Ginagawa lang nila kung ano ang iniisip nilang tama. Ginagawa lang nila kung anong iniisip nilang gusto nilang gawin. Pero ang Diyos hindi ganon. Ang kanyang katwiran ay nananatili. Ano ibig sabihin ng katwiran? Tama siya sa mata ng Diyos. Tama din siya sa mata ng tao. Mataas ang kanyang moralidad. Respetadong Diyos siya. At siya ay Diyos ng na kagalang-galang. May honor siya lagi. Hindi mawawala yan. So, kailangan makita natin yung mga bagay na ito. So, hindi naman masyadong mataas ng message, pero kaya namang intindihin ng ating kaisipan. Amen. Amen.
God must save us while preserving His righteousness. God could save us immediately with His love, but He must also save us very righteously. So hindi lose, ililigtas ka niya. Oo. Pero gagawin niya yan sa isang paraan na hindi siya masisira. Mananatili siyang makatwiran. So hindi ganun din kadali sa Diyos ito, mga kapatid. Hindi ganun kadali. Madali sa Kanya na iligtas tayo. Pero dahil merong bagay na isinaalang-alang dito, hindi ganun kadali. Bagamat ang Diyos ay soberano, lahat pwede niyang gawin, kaya niyang gawin lahat ng bagay. Pero hindi niya gagawin kung masasagasaan ang kanyang katwiran. Hindi niya isasacrifice yan. No, hindi niya yan i-give up. Hindi siya papasok sa isang sitwasyon na magiging unrighteous siya. Oo, so yun ang sinasabi sa atin. O, matibay. Okay, ang Diyos natin, okay, tungkol sa katwiran. Mataas ang kanyang moralidad, mataas ang kanyang dignity, walang tataas dahil siya ay Diyos ng katwiran. If God were to judge sin mercilessly, He would be without love. Mahirap sa Kanya. Di ba? Halimbawa, ang sin, kinamumuhian niya ito. Kaso tayong mga tao ay naging makasalanan. Ang laki ng problema ng Diyos. Sa isang banda, ayaw niya ng kasalanan. Ang sin ay kakatulan niya ng kamatayan. Ganon siya kalupit tungkol sa sin. Pero tayong mga minamahal niya, naging makasalanan. Mahal ka ng Diyos, pero makasalanan ka. Kung ikaw ay hahatulan niya bilang makasalanan, ano mangyayari? Sabi niya, makasalanan ka eh. Ako ay katwiran na Diyos. Wala akong magagawa. Hahatulan kita ng kamatayan. Lalabas siyang walang awa. Mahirap, di ba? Hinatulan tayo ng Diyos. Napakalupit ng hatol. Dahil tayo ay makasalanan at siya ay katwiran. Pero ano mangyayari pag ginawa niya yan? Unang-una, magiging masakit sa kanya yan kasi mahal niya tayo. Pangalawa, sasabihin ng kanyang kaaway, wala kang awa. Mahal mo, hinatulan mo. Ang hirap ng, may problema siya. Hindi niyo ba naisip yan? Ang hirap. Nalagay ang Diyos sa alanganin. Oo. Halimbawa, ikaw ay isang judge. Katungkulan mong humatol. Pero ang nagkasala ay sarili mong anak na mahal mo. At ikaw ay kilalang maawain na hukom. Anong gagawin mo? Kung hahatulan mo siya, napakalupit mo. Kung hindi mo naman siya hahatulan, wala kang katwiran na hukom. Anong gagawin mo? So, yan ang naging posisyon ng ating Diyos. Ito kasi, mga kapatid, kung hindi ko igaganyan, hindi kayo makakapasok sa damdamin ng mga sinasabi rito. Kailangan paikutin din natin yung ating damdamin at pangunawa para makita ninyo ang naging posisyon ng Diyos nang ang tao ay natisod. Ganyan na nangyari. Pero, syempre yung Diyos natin, malakas ito. Marunong. Bagamat mahirap din. Mahirap din. Tuloy ko yung basa. Amen. Sabi niya rito. But if He were to let man's sin go without judging them, He would be without righteousness. Amen. Ayun ang sinasabi ko. Dahil mahal niya ang tao, maawain siya Diyos, sasabihin niya, wag ko na lang kayong pansinin, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi niya hinatulan. Anong klaseng Diyos siya? Walang katwiran. Di ba? Kung hindi niya hahatulan ng tao,
malalagay siya sa isang posisyon na siya ay walang katwiran. Para bang isang hukom. Dahil anak niya ang nagkasala, hindi niya mahatulan. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa yung kanyang posisyon bilang hukom. Para bang isang pulis na dahil ang kanyang huhuliin ay ang kanyang sariling anak, ayaw niyang hulihin. Tinatago niya. Wala siyang katwiran. Pero kung hahatulan naman niya, huhulihin niya, wala siyang awa at magiging mahirap para sa kanya. Yan yung kinakaharap ng Diyos natin na parang isang dilema to eh. Dilema. So yung word na dilema kasi, hindi ka makasulong, hindi ka rin makaatras. Pag sumulong ka, may problema. Pag umatras ka, may problema. So, nandun siya sa isang posisyon na dilema. At alam to ni Satanas. Para mang sinasabi, tignan ko nga, anong gagawin mo ngayon? Paano mo lulusutan yan? Anong gagawin mo? So, isang pwede niyang gawin, i-give up niya ang tao. Sige, nagkasala kayo. Pero pag ginawa niya yan, magiging wala siyang awa. Mahal mo, tapos i-give up mo. Di ba? Anong klase ka? Oo. Pero pag hahatulan mo, ay, nakong Diyos. Kawawang tao, mahal nga ng Diyos, pero hinatulan niya ng katulad sa walang awa. Hindi niyo ba naisip ang lake of fire? Gaano siya kalupit? Malupit pa yan kaysa sa lethal injection. Araw at gabi, ang isang tao ay nakasalang sa kumukulong asupre. Araw at gabi, walang anesthesia. Walang anesthesia. Sapagkat sa kanyang pagkabuhay na muli, bubuhayin siya na merong espiritu, kaluluwa at katawan para ilagay dyan. Amen. Amen. Ito. Because God loves the world, and at the same time, He is righteous, He had to send the Lord Jesus to us. So yon ang paraan. Nakita ninyo? Yon ang paraan. So ulitin ko. Because God loves the world. Sino yung world? Tayo. Sapagkat mahal ng Diyos ang mga tao. Ang mga natisod na tao. Okay? At siya ay makatwiran. Kaya ang natatanging paraan na pwede niyang gawin ay ang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yun ang natitirang lang niya. Pwedeng gawin. Yun lang, walang iba. Kailangan ibigay niya yung kanyang anak. Yun lang ang pwede niyang gawin. Oo. So mga kapatid, sino sa atin ang pwedeng gumawa niyan? Bugtong mong anak, ibibigay mo. Okay? Dahil sa iyong pag-ibig, una, at dahil ikaw ay makatwiran. Ginawa ba ng Diyos yan? Ginawa niya. Ginawa niya. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, pag nakita mo to, hindi mo ba siya sasambahin? O, Aba, Ama. Kaya pag naglo-Lord's table ka, hindi mo ba siya sasambahin? Mananahimik ka ba? Na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. No. Una, binigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At pangalawa, kailangan niyang gawin yan sapagkat siya ay Diyos ng katwiran. Kailangan magbayad siya. No. Madalas kasi, ang katwiran ay natutugunan sa pamamagitan ng pagbabayad. Pag hindi nagbayad, walang katwiran.
Wala kang katwiran. Hindi ka nagbayad eh. Halimbawa sa mundo, pag ang mga mamamayan hindi magbabayad ng tax, wala kayong katwiran. Corrupt kayo. Di ba? Kaya ang pagbabayad ay gawain ng katwiran. So, mahina tayong mga tao. Madalas nilalampasan natin yung ating mga obligasyon. Walang matibay dito. Kailangan makita natin. Ang Diyos, ginawa niya yan. Amen. Ito pa. Amen. Because He is righteous, He had to judge sin. Hindi niya pwedeng hindi hatulan ng kasalanan kasi siya ay makatwiran. Nandun pa rin yung aspect na hahatulan niya ang kasalanan. Kaya lang, kung tayo ang hahatulan niya, magiging malupit ang Diyos natin. Kung hindi niya hahatulan ng kasalanan, siya ay hindi makatwiran. Kaya kailangan hatulan niya ang kasalanan. Amen. Because He is love, He had to bear man's sins for Him. Amen. So yan na yung huling nangyari. Dahil siya ay pag-ibig, ang Panginoong Hesus, kailangan niyang pasanin ang kasalanan natin. At siya ang hatulan para sa atin. Boom! Bayad ang utang. Bayad ang utang. So, hahatulan ba niya ang kasalanan? Oo, hahatulan niya yan. Mahal ba niya tayo? Oo, mahal niya tayo. Makatwiran ba siya? Oo, makatwiran siya. Sapagkat hinatulan niya ang kasalanan. Pero hindi niya ito hinatulan, no, sa paraan na ang kasalanan ay tayo. Sapagkat kung gagawin niya yan, una, masisira ang kanyang pag-ibig. Pangalawa, magiging hindi siya maawain. Anong ginawa niya? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At katulad ng verse na sinabi sa atin, yung isa na walang kasalanan ay ginawang kasalanan. Ginawang kasalanan. Upang siya ang hatulan at hindi tayo. Kaya dahil dito, ang Panginoon ay naging katwiran ng Diyos. Naintindihan niyo ba? So ano ang katwiran ng Diyos? Yung kanyang anak, na kung saan ang kasalanan ay inilagay at hinatulan niya ito upang magkaroon siya ng katwiran. Ang tibay ng kanyang katwiran, hindi nasira. Kaya lang, nandun yung sacrifice. Sacrifice, matindi yung sacrifice. Kaya nga tayo mga tao minsan, magsasacrifice ka lang ng konti, umaangal ka pa eh. Konti sacrifice lang. Mag-intay ka, sacrifice yan. Hindi, sacrifice. Di ba? Pero ang isang ito, ang kanyang sacrifice sa bahagi ng pagiging ama, matindi ang kanyang sacrifice. Sa bahagi ng Panginoong Hesus, na inako niya ang mga kasalanan na hindi naman kanya para tanggapin niya ang kahatulan ng kasalanan, ang tinding sacrifice. Alam niyo kasi tayo mga believer, kailangan meron tayong panahon na iniintindi natin to. Pag hindi mo ito naiintindihan, wala kang puso sa Diyos. Di ba? Para bang minsan, feeling mo pag ikaw ay nagserserve, para kang inaapi. Kasi hindi mo naiintindihan kung anong ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hindi mo alam gaano ka kamahal ng Ama. Kung makikita mo ito, maintindihan mo ito, ikaw ang pinakamasayang tao. Mamahalin mo ang buhay mo. Titiisin mo ang lahat ng mga kahirapan at hindi ka mag-iisip na magpatiwakal sapagkat naiintindihan mo ito. Nang ibig sabihin, hindi mo aaksayahin ang buhay mo sapagkat ang Diyos mismo ay nagsakripisyo
para sa buhay mo, para iligtas ka. Bakit mo sasayangin ang buhay mo? Na sobrang pinahalagahan ng Diyos ng buhay ng kanyang bugtong na anak. Kaya kailangan yung mga MR natin, maintindihan natin mga kapatid. Ito ay salita ng ministeryo. Huwag niyo lang siyang basahin. I-pray read natin siya. Mailabas natin yung talagang kahulugan nito. At upang yung ating buong katauhan mabago, malalinan ng mga bagay ng katotohanan. Amen. 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 I must emphasize these two statements. God must judge because He is righteous. Dapat ba siyang humatol? Dapat, kasi siya ay katwiran. And God bears man's judgment and punishment because He is love. Pinasan ba niya ang ating mga kasalanan, ang paghahatol na dapat sa atin? Pinasan ba niya? Oo. Dahil siya ay pag-ibig. Amen. Without judgment, we see no righteousness. With judgment, we see no love. Kung walang paghahatol, walang katwiran kasi walang hatol eh. Di ba? Pero kung may paghahatol, walang pag-ibig kasi humatol eh. So, naintindihan? Naghatol ba siya? Oo. Pero ang kanyang hinatulan ay ang kanyang sariling anak. Di ba? Meron bang katwiran? Meron. Kasi humatol siya eh. Niligtas ba niya tayo? Oo, niligtas niya tayo. Kasi hindi tayo ang kanyang hinatulan. Niligtas niya tayo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Hinatulan niya ang kanyang sariling anak. Kaya anong meron dito? Righteousness and love. Amen. He manifests both His love and His righteousness in Jesus Christ. So sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, nakilala natin ang ating Diyos. Na siya ay Diyos ng katwiran at Diyos ng pag-ibig. Amen. So, walang duda. Hindi natin pwedeng pagdudahan ang kanyang katwiran. Hindi rin natin pwedeng pagdudahan ang kanyang pag-ibig. Sapagkat ito ay naihayag sa isang tao na walang iba kundi si Jesus. Siya ang naging kahayagan ng katwiran at pag-ibig ng ating Diyos. Amen. So ano ang pamamaraan ng Diyos natin? Katwiran. Hindi niya sinira yan. Ano ang kanyang puso? Pag-ibig. At yan ay pinatunayan niya. Amen. Amen. Okay, so, eto. The cross is where God's righteousness is manifested. The cross shows us how much God hates sin. He is determined to judge sin. He was willing to pay such a great price as to have His Son nailed on the cross. Because God was not willing to give up His righteousness, He prepared to have His Son die rather than give up His righteousness. Yung krus kasi, ang krus, mga kapatid, ay tumutukoy sa kahatulan. So, nung unang panahon, lahat ng mga may kasalanan, mga kriminal, ay hinahatulan doon sa krus. So, malupit yung krus. Malupit siya. At isa siya pwede natin sabihin, siya ang pinakamalupit sa kasaysayan ng execution. Kaya nga pagkatapos na hinatulan ng Panginoon sa krus, yung mga tao na-realize nila, napakalupit ng pamamaraan ng paghahatol na ito. Kaya inabolish yung crucifixion. Kaya sa mundo ngayon, hindi nyo na makikita ang crucifixion na kung saan yung mga kriminal ay kinukrucify. No? Sapagat tanto nila na napakalupit nito. Pero ang Panginoon, yun ang paraan ng execution sa Kanya. Ngayon, bakit malupit ang krus?
Kasi yan yung lugar na hinatulan ng Diyos ang kasalanan. Sa laki ng pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan, hinatulan niya yung kasalanan doon sa krus. Kung tutusin, hindi natin ito masyadong ma-explain. Nung ang Panginoon ay namatay sa krus, no? Hindi hinatulan ng Diyos ang Panginoon na kanyang anak. Ang hinatulan niya ay yung kasalanan na inilagay sa Panginoon. Kasi yung kasalanan, hindi naman niya pwedeng hatulan kung ito ay hindi nakalagay sa tao. Naintindihan niyo ba? Paano niya hahatulan ng kasalanan? Yung kasalanan lang mismo, hindi niya pwedeng hatulan. Kundi dapat hatulan niya yung kasalanan na isakatawan sa isang tao upang mahatulan niya ang kasalanan. Bagamat sa darating na panahon, hahatulan niya si Satanas na siyang nature ng kasalanan. No? Pero, pag si Satanas lang ang kanyang hinatulan, hindi niya masasave yung tao. Kasi yung tao, yung kasalanan, ay naidala na sa tao. Naintindihan niyo? Kaya kailangan tao ang kanyang hatulan na kung saan yung kasalanan ay nailagay doon. So, ganun yun. At ito ay ginawa niya doon sa krus. Ang pinakamalupit na kamauri ng kamatayan sa buong sansinukob. Okay? At ang Diyos at ang Panginoong Hesus, kung saan nilang tinanggap ito, isang matinding kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa panig ng Ama, binigay niya ang kanyang anak. Hinatulan niya ang kasalanan na nilagay sa kanyang sariling anak. Sa panig ng Panginoon, tinanggap niya ito. Tinanggap niya ito. At tinuring niya ito na will ng Diyos. Sabi niya, ito ang will ng Diyos na tinanggap niya. So ito yung bagay na naisagawa, no, sa krus mismo. Amen. The cross is also the place where God's love is manifested. So yung love pala na hayag din sa krus. Okay, so basahin natin ito. The burden for our sins should be on us. If we do not bear it, it is unrighteous. But to bear such a burden is too much for us. For this reason, He came and bore it for us. That God was willing to bear the burden shows His love. That God actually did bear the burden shows His righteousness. So ang Ama, okay, na siyang nagdesisyon dito, okay, ginawa niya to upang isagawa niya ang gawain ng katwiran. So yun yung Ama. Okay. Sa anak naman, tinanggap niya ito, ginawa niya ito upang ihayag niya ang kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin. Sa Ama, hinayag niya ang kanyang pag-ibig at katwiran. Sa Panginoon, kusa niyang tinanggap itong gawain na ito ng katubusan. Dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. At lahat ng ito na ihayag sa krus. Kaya ang krus ay isang kahayagan ng katwiran na kung saan ang kasalanan ay hinatulan. Ang krus ay kahayagan din ng dakilang pag-ibig ng ating Diyos, no, na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, nagbayad ng halaga para sa kanyang katwiran. Ang Panginoong Hesus na ihayag sa krus ang kanyang walang hanggang pag-ibig dahil tinanggap niya ito. Itong gawain ng katubusan, no? Dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya ang krus ay unang-una, simbolo ng kalupitan, kamatayan na napakalupit. At diyan ang lugar na hinatulan ang kasalanan, tinapos ang kasalanan. Hindi lang kasalanan,
Lahat ng mga negatibong bagay, tinapos sa krus. Ang krus ang katapusan ng lahat ng mga negatibong bagay. Sapagkat yan ay isang paghahatol. Kung tutusin, ang krus ay katumbas ng lake of fire. Alam niyo ba? Ang krus ay katumbas ng lake of fire. Sapagkat kung wala ang krus, lake of fire lang ang meron. Siya ang ibig sabihin yan. Kung hindi na ilagay sa krus, ang Panginoon, tayo ay ilalagay sa lake of fire. So ang krus, mga kapatid, ay daan ng Panginoon upang iligtas tayo doon sa walang hanggang kamatayan. So yan yung significance ng krus. For God to have us bear the punishment is righteousness without love. For God to have us not bear the punishment is love with righteousness. Amen. Because He takes away the punishment and bears it for us, there is both righteousness and love. Hallelujah. The cross meets the requirement of righteousness and the requirement of love. So yan yung sinasabi natin. Dahil may krus, ano nangyari? Naisagawa ang kahilingan ng pag-ibig at katwiran. Amen. Okay. So, ang krus ay ang lugar na naihayag. Okay. Ang katwiran at pag-ibig ng Diyos. No? Sapagat kung walang krus, alam niyo kung ano mangyayari? Tayo mismo ang papatawan ng kaparusahan. At ito ay magiging napakalupit at walang pag-ibig. Yun ang mangyayari kung walang krus. Di ba? Hahatulan tayo. Walang krus eh. Saan tayo dadalhin? Hahatulan tayo. Di ba? At kapag hinatulan tayo, ano mangyayari niyan? Kalupitan at walang pag-ibig. Yun ang maging destinasyon natin. Kasi tayo yung nagkasala eh. Tandaan ninyo, ang dapat na hatulan ay tayo. Ang kasalanan ay nasa atin. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan at walang hanggang kapahamakan. Pero dahil may krus, hindi tayo ang inilagay doon, kundi ang anak ng Diyos na ang Panginoong Hesus, na binigay niya. Kaya yung krus na yun, naihayag ang kanyang katwiran at ang kanyang pag-ibig. Diba? Kaya, maganda ba yung krus? Kung maiintindihan mo, sasabihin mo, thank you Lord for your cross. Salamat Panginoon. Okay, sa iyong krus. Kasi yung krus ay naging sa Panginoon. Hindi atin na yan. Kinuha yan ng Panginoon para sa atin. Ininom niya yung saro ng poot. No? Upang yung saro ng pagpapala ay maging atin. Kaya yung saro, dalawang aspect siya. Una-una, yung unang saro, yun ang poot ng Diyos na kinuha ng Panginoon, ininom niya. Kaya siya ang nakatulad. Okay, pero ginawa niya itong saro na ito, na saro ng pagpapala, na kinapapalooban ng lahat ng mga blessing ng New Testament. Okay, sige, hahaba na to. Amen. Amen. God has made the Lord Jesus sin. Originally, the Lord Jesus was without sin at all. He had nothing to do with sin. So sa umpisa, wala namang kasalanan ng Panginoon. Wala siyang kinalaman sa kasalanan. Pero ginawa siyang kasalanan. Now God has judged him as though judging sin itself. At kalaunan ginawa siyang kasalanan, dumating ang Diyos, hinatulan siya. Nakatulad ng hinatulan niya ang kasalanan mismo. So, kaya yung crucifixion ng Panginoon, mayroong mga stages yan. May mga stages yan. Basahin niyo yung life study of Luke. Kung anong oras hinatulan siya ng tao, mayroong certain oras hinatulan siya ng Diyos. So, dumaan siya sa paghahatol ng tao,
dumaan din siya sa paghahatol ng Diyos mismo. At yung hatol ng Diyos, yan yung time na siya ay namatay. Amen. 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 So ulitin ko to. Now God has judged him as though judging sin itself, that we might become the righteousness of God in him. So ang katwiran ng Diyos dito ay tayo na nas kay Kristo. No? Na ang ibig sabihin, ang kaligtasan natin mga kapatid, dahil na-identify tayo sa Panginoon. Nasaan ka ngayon? Na kay Kristo. Kung wala kay Kristo, hahatulan ka ng Diyos. So ang ating pagiging kay Kristo ay isang simbolo na nung nahatulan ng Panginoon, nahatulan na rin tayo. Ang kanyang history ay naging history natin. Dinala siya sa krus, dinala ang kasalanan. Sino ang kasalanan? Tayo. Dinala niya sa krus at hinatulan. Nung hinatulan si Kristo, kasama tayong nahatulan. At dahil nahatulan na tayo sa krus, sa loob ni Kristo, naging katwiran tayo ng Diyos. Katwiran ba tayo? Oo, katwiran tayo. Hindi pa makasalanan tayo? Oo. Pero yung kasalanan ay nahatulan sa krus at tayo ay napalaya. Kaya sa loob ng Panginoon, naging katwiran tayo ng Diyos. So, diba? So magandang paliwanag ito. Amen. When people see us, they see God's righteousness. We, the sinners, through the Lord Jesus becoming sin for us, and through His bearing of our sins to forgive us, have now become the righteousness of God in the Lord Jesus Christ. So, tagalugin ko to. So, sabi niya, tayo mga makasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, naging kasalanan, okay? At sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na naging kasalanan para sa atin. Okay? At sa pamamagitan ng kanyang pagpasa ng ating mga kasalanan, tayo ay napatawad. Ngayon, tayo ay naging katwiran ng Diyos sa loob ni Jesucristo. Tayo ay mga buhay na katwiran ng Diyos na lumalakad sa lupa. Kay Kristo, tayo ay ang mga kinatawan ng katwiran ng Diyos. Amen. So yan. So ang katwiran ng Diyos ngayon ay naihahayag sa atin ng mga naligtas sa pamamagitan ng pagiging na kay Kristo. Pero si Kristo, okay, ang nag-sacrifice. Pero sinama tayo doon sa krus, kaya tayo ay napatawad. Ang ating mga kasalanan ay napako doon sa krus. Nabigyan ng wakas. Kaya, salamat sa Panginoon. Amen. Amen, Lord Jesus. Amen, Lord Jesus. Amen. Amen. So, Panginoon, salamat sa mga pangunawa na binibigay mo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig na kami mga makasalanan, Panginoon, ay sinagip mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na nagmahal sa amin at namatay sa krus upang wakasan ang mga kasalanan, upang kami ay maging katwiran ng Diyos na mga nasa loob ni Jesucristo. Amen.